Ang pera ng bayan ay hindi para sa pansarili, pakinabang ng ilan. Tungkulin natin bilang mga kinatawan na tiyakin ng bawat piso ay para sa pag-unlad at kapakanan ng ating kababayan. Anak na tinapay naman magsalita to Speaker Romualdez. Ang dating kasi mga lods, inaangkin po nila yung ginawa po ni Tatay Duterte na magiging zero balance po kayo kapag labas nyo po ng ospital. Ito, nilaglag na o kinanta na si PBBM na siya talaga ang may pakananyang pagkuha ng 89.9 billion ng PhilHealth mga lodi. Ito, pakinggan nyo mabuti ha. I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, Led by President Marcos. Tuloy natin. asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. That it is legal, it is above board. So legally, lusot kayo. But for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Dahil marami pang naghihingalo. Hanggang kailan kayo magtatanga-tangahan ng mga tansong talangka na panay pa rin pagtatanggol dito sa sablay na administrasyong ito? Speaker Romualdez, paimbestigahan mo muna ito, si Kimbo, bago ka magsalita dyan na binabantayan nyo kung sino yung mga korap dyan. Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. At eto na naman po mga Lodi, may panibagong topic po tayo tatalakayin ngayon about po dito sa binitawang mga salita ni Speaker Romualdez sa Kongreso mga idol. Mabibilib po talaga kayo sa kanya kung gaano po siya kagaling magsalita pagdating po sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po ba yung laging pinaghahandaan ni Madam Chair Stella Kimbo? Yung para pakinggan po ang mga sinasabi po ni Romualdez dyan po sa Kongreso o sa House of Representatives? Ito po pala yung pinaghahandaan niya mga Lodi. Paalala lang natin, oh. Wow. Wow. For the morning session. Oh. Ready to listen to Speaker Martin Romualdez's remarks. Yan po yung pinapakinggan ni Stella Kimbo mga idol. Kaya nakakaobob po talaga. At eto nga po mga Lodi, pakinggan nyo po ang mensahe ni Speaker Romualdez. Kung kayo po ba'y maniniwala sa mga pinagsasabi nito pagdating po sa ating mga kawawang kababayang Pilipino. Eto na po mga idol. At meron po tayong natuklasan at napagtagpi-tagpi ko lang about po dun sa ginawa nila sa 89 billion po ng PhilHealth. Mamaya po, talakayin po natin yan. Ito po muna ang ating unahin, si Speaker Romualdez. Ang pera ng bayan ay hindi para sa pansarili, pakinabang ng ilan. Tungkulin natin bilang mga kinatawan na tiyakin ng bawat piso ay para sa pag-unlad at kapakanan ng ating kababayan. Anak na tinapay naman magsalita to Speaker Romualdez. Anak na tipaklong talaga nangyayari sa ating bansa mga idol. Palakpakan nyo yan. Dahil kapag di kayo pumalakpak, wala kayong budget sa lugar ninyo o distrito ninyo. Di kayo bibigyan yan. Maniniwala ba kayo sa mga pinagsasabi nito about po sa pagbabantay ng kaban ng bayan? Ito pa! Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Tayo ang boses at mata ng taong bayan at sa kanilang pangalan tayo ang magbabantay laban sa pag-abuso at korupsyon. Maniniwala lang ako mga Lodi kapag pinatawag niya to si Stella Kimbo at pinaimbestigahan niya po ito kung saan po galing ang mga suot nito. Diba mga idol? Diyan po ako maniniwala sa inyo kung talagang binabantayan nyo, wala kayong kinikilingan, wala kayong pinoprotektahan, patas kayo kung mag-imbestiga. Hindi kagaya nung ginawa nyo sa budget po ng ating OBP. Saglitan lang mga idol, binawasan agad ng 1.29 billion. Tuloy pa natin mga Lodi, palakpakan nyo si Romualdez. Patuloy nating itaguyod ang responsableng pamahala sa pondo ng bayan. Palakasin ang ating ekonomiya at itaguyod ang kaunlaran ng bawat Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Ganito ba talaga bagong Pilipinas, mga idol? Parang nag-downgrade lang kasi tayo sa nakaraang administrasyon. Alam niyo yun, paabulusok po paangat yung administrasyon mo ni Tatay Duterte. Bigla pong gumanon tayo. From teacher, simple lang po si Stella Kimbo. Ngayon po, mga idol, after 3 years lang, million ang presyo po ng kanyang mga bags, relo, mga sapatos, kagamitan, kotse,
etc. etc. Yan ang unahin mong paimbestigahan, Speaker Martin Romualdez, para paniwalaan ka dyan sa loob ng House of Representatives. Ginagamit nyo lang ang taong bayan para makuha nyo ang atensyon nila, pero wala talaga kayong pakialam sa nararamdaman namin dito sa laylayan. Kayo lang talaga ang nakikinabang sa perang pinaghihirapan namin, sa tax na binabayad namin para lang paunlarin itong bansang ito. Yan ang katotohanan dyan. Kahit yung mga kasamahan mo nga dyan sa House of Representatives, humihikab na sa pinagsasabi mo. Naka-cellphone lang, hindi ka pinapansin dahil nga alam nila ang katotohanan dyan. At alam namin, ramdam namin kung ano talagang ginagawa ninyo sa dating administrasyon na ginigipit nyo ngayon. Maraming salamat po. Padayon. Ginagaya pa niya si Tatay Duterte. Yung pagkatapos po ng speech, magbabaw po sa ating mga kababayang Pilipino, sa mga nakikinig po sa kanya. Ang layo po. Acting president na po yung dating niya dito, ha. Kasi ang dami niya pong pinagdadadada para sa taong bayan. Siya pa yung nangunguna sa pamimigay ng ayuda, kahit pera namin naman yan. Parang ang dating utang na loob ng sambayan ng Pilipino na namigay ka ng ayuda sa ating bansa. Eto malupit. Sa Luzon po nagkaroon ng bagyo at binaha, pero sa amin po dito sa Davao City, namigay po ng pagkarami-raming ayuda. Pero wapakels po mga tao dito, mga idol sa kanya. Ito pa mga Lodi, may sinabi pa siya dito eh. Hindi daw po maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Ang pera ng bayan ay hindi para sa pangsariling pakinabang ng iilan. Representative Martin Romualdez, House Speaker, September 16, 2024. Talaga lang dumadaan ba talaga sa tamang proseso yung mga pinagagawa nyo dyan? Yung sample pa lang natin sa budget po ni OBP, dumaan ba talaga sa tamang proseso yon? Totoo ba talaga na sinusuri nyo mabuti, pinananagot yung may mga kasalanan kapag napatunayan nyo may korupsyon? Pero yung ginawa po dito ni Kimbo, mga idol, echapuera lang, baliwala lang. Akala ba namin naririnig nyo yung mga sinisigaw ng taong bayan? Ang aming sinisigaw dito, ipaimbestigahan nyo po, ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino kung saan po kinuha ni Stella Kimbo o ni Teacher Stella Kimbo ito pong mga gamit na sinusuot niya po sa kanyang OOTD. Sige, dito na tayo mga Lodi kasi meron po tayo na booking dito eh. Post po ito ni Mahalin Natin ang Pilipinas. Facebook deleted this post from my wall. I am reposting it. Yan po ang sabi niya dito kasi Zero Billing Facility is an initiative of former President Rodrigo Roa Duterte, mga Lodi. This is one of the program in Davao City when he is still a mayor. And when he became president, the program was adopted on the national level in 2017. Ang dating kasi mga Lods, inaangkin po nila yung ginawa po ni Tatay Duterte na magiging zero balance po kayo kapag labas nyo po ng hospital. Yan po yung tinatak po ni Tatay Duterte dito sa amin sa Davao City, lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Parang ang dating kasi dito sa post ng Inquirer.net, Romualdez Box Marcos Zero Billing Healthcare Plan. So, para ang dating inaangkin po nila ang ginawa po ni PRRD na matagal na po para magmukha silang napakababait. Kaya ba ninyo kinuha ang 89.9 billion sa PhilHealth PBBM? Para palabasin na ikaw ang may malasakit sa ating mga kababayan dahil pa-birthday daw po niya ito, di umano sa ating mga kababayan eh. Yung magiging zero daw po ang inyong balance, lalong-lalo na po sa mga mahihirap, mga hospital bills ninyo dyan. Kaya ba kinuha ninyo ang pera namin na 89.9 billion? Kaisa po ko dyan sa PhilHealth. May ambag po ko dyan sa PhilHealth. Labas naman sana kayo dyan kung ano man merong pondo itong nasa PhilHealth. Ito, nilaglag na o kinanta na si PBBM na siya talaga ang may pakananyang pagkuha ng 89.9 billion ng PhilHealth, mga Lodi. Ito, pakinggan nyo mabuti ha. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't din mo inisip yung health concerns ng mga tao? Pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Tama. Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, Led by President Marcos. Tuloy natin. asking me to remit the 89.9 billion.
So like a good soldier, I am following them. Asking him to remit the 89.9 billion. Anak na tinapay. As a good soldier daw, wala naman po siya magagawa kundi sumunod po sa kanyang amo. Now, I'm not a lawyer po, so of course, before I did it, I made sure I got clearance from COA, from GCG, and from OGCC. And today, I'm very happy to see my good friend here with us because yesterday, I don't know if you're aware, Solgen came out with a lot of opinions, very good opinions and statements, no, regarding this transfer. That it is legal, it is above board, Wow. blah, 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 and all that, no? So you mean legally possible po ito? Yes po. Sinupalpal po sila dito ni Senator Bongo. Legal ba yan? O ito, sige. So legally possible yung That's again po, I'm not a lawyer, but that's my understanding based on the opinions of COA, GCG, OGCC, and as of yesterday, Solgen. So legally lusot kayo, but for me morally unacceptable po itong pag-transfer. Dahil marami pang naghihingalo. Yan, mga lodi, no? Unacceptable po talaga yan. Dahil kayo lang naman ang nag-usap-usap dyan. Tinanong nyo ba ang talagang may-ari niyan? Pera na yan? Tinanong nyo ba kami? Humingi ba kayo ng pahintulot sa amin? Nagagalawin nyo yung 89 billion na yan na hindi naman sa inyo yan. Dito pumasok sa akin, bakit niya kinuha yung 89.9 billion? Tapos, magpapahayag sila na pa-birthday daw po ni PBBM sa ating mga kawawang nasa hospital. Bakit pera nyo ba yan? Kayo ba dapat mag-decide sa pera na hinuhulog namin dyan? Ang kakapal na talaga na mukha nyo. Sobra-sobra na talaga. Ewan ko lang sa mga palangkang tanso talaga dito kung bakit nila naaatim at pinagtatanggol pa na klarong-klaro naman talaga na meron pong kababalaghan na nangyayari dito sa pondo ng ating bayan. Tapos sasabihin pa nito ni Martin Romualdez na iingat-ingatan niya ang pondo ng ating bayan para sa ating mga kawawang kababayan. Ang kakapal na ng mga mukha ninyo, promise. Oh, kayo na bahala mga humusga, mga lodi ko, hanggang kailan kayo magtatanga-tangahan ng mga tansong talangka na panay pa rin pagtatanggol dito sa sablay na administrasyong ito. Uulitin ko, Speaker Romualdez, paimbestigahan mo muna ito, si Kimbo, bago ka magsalita dyan na binabantayan nyo kung sino yung mga corrupt dyan at pananagutin nyo. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace, bomb.